Sa kabila ng luhang nagpapalabo sa kanyang mga mata at sa walang tigil na buhos ng ulan sa salamin ng kotse, malinaw na malinaw ang nakikita niya. Doon, sa loob ng isang mamahaling restaurant na napapalibutan ng mga kumukutitap na ilaw, nakaupo ang kanyang asawa, si Marco. Ngunit hindi siya ang kasama nito. Isang babae na may eleganteng tindig at perpektong ngiti ang nasa harapan ni Marco. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng lamesa at pagkatapos, sa isang iglap na parang sinadyang maging mabagal para wasakin ang bawat piraso ng kanyang puso, inilapit ni Marco ang mukha nito sa babae. At hinalikan ito. Isang halik na puno ng pagmamahal. Isang halik na dati ay para lamang sa kanya. Napahawak ng mahigpit si Amara sa manibela. Ang mga kuko niya'y bumaon sa malambot na katad. Huminga siya ng malalim. Ngunit ang pumasok sa kanyang baga ay hindi hangin, kundi ang bigat ng katotohanang gumuguho sa kanyang mundo. Ilang oras lang ang nakalipas. Ang mundong iyon ay perpekto. Ang bango ng paboritong kaldereta ni Marco ang sumalubong dito kanina pag-uwi. Pinaghandaan niya ang lahat. Ang kanilang ikalimang anibersaryo. Isang sorpresa. Inayos niya ang mesa para sa dalawa. Nilagyan ng kandila at ng paborito niyang bulaklak. Suot niya ang bestidang unang ibinigay ni Marco sa kanya. Ang lahat ay nakaplano para sa isang perpektong gabi. Ang bango naman niyan, mahal, sabi ni Marco pagpasok nito sa kusina sabay yakap mula sa likuran. Hinalikan nito ang kanyang balikat. Para saan ang lahat ng ito? Ngumiti si Amara. At lumingon para salubungin ang kanyang mga labi. Happy anniversary, mahal ko! Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Marco, na mabilis ding napalitan ng isang pilit na ngiti. Anniversary. Oo nga pala. Sorry, mahal. Ang dami kasing nangyari sa company. Okay lang. Sagot niya, kahit may kaunting kirot. Kaya nga ako naghanda ng sorpresa para makabawi ka. Ngunit umiling si Marco. May problema, mahal. Tumawag ang isang importanteng kliyente. Kailangan ko siyang puntahan ngayon din. Urgent daw. Nawala ang ngiti ni Amara. Ngayon na? Pero, paano itong hinanda ko? Bukas na lang, mahal, promise. Babawi ako ng triple, sabi ni Marco, at mabilis siyang hinalikan sa noo. Nagmamadali itong umakyat sa kanilang silid para magbihis. Sinundan niya ito ng tingin. Ang pagkadismaya ay unti-unting lumalamon sa kanya. Pagbaba ni Marco, suot na nito ang isang mamahaling polo at ang pormal nitong sapatos. Amoy na amoy niya ang pabango nito. Pabango para sa isang urgent client meeting. Aalis na ako, mahal. Huwag mo na akong hintayin, sabi nito. At lumabas na ng pinto bago pa man siya makasagot. Naiwan si Amara sa gitna ng sala. Katabi ang isang perpektong hapunan para sa dalawa na ngayon ay kakainin na lang niyang mag-isa. Napabuntong hininga na lang siya at sinimulang ayusin ang mga plato nang may marinig siyang mahinang tunog. Isang ping, nagmula ito sa couch. Naiwan ni Marco ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito. Balak sanang itago na lang, ngunit umilaw ang screen. Isang notifikasyon. Nanginginig ang kamay ni Amara nang i-unlock niya ang screen. Hindi naman niya ugaling pakialaman ang gamit ng asawa, pero may kung anong nag-udyok sa kanya ngayon. Isang pangalan. Isabel. At isang mensahe. I can't wait to see you tonight. Wear the watch I gave you. Paulit-ulit na binasa ni Amara ang mga salita. Ang bawat letra ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Isabel. Ang pangalan ay pamilyar. Isang kasosyo sa negosyo ni Marco na ilang beses na nitong nabanggit. At ang relo. Napatingin si Amara sa wrist ni Marco kanina. May suot nga itong bagong relo. Isang mamahaling relo na hindi siya ang nagbigay. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Amara. Ang paghinga niya ay naging mababaw. Hindi maaari.
Ngunit may isa pang mensahe sa ilalim. Isang address ng restaurant. Isang restaurant sa BGC na hindi pa nila kailanman napupuntahan. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kotse at mabilis na lumabas ng bahay. Hindi niya alintana ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang tanging nasa isip niya ay ang patunayan na mali ang kanyang hinala, na mayroong isang makatwirang paliwanag para sa lahat ng ito. Ngayon, habang nakaupo sa loob ng kanyang kotse, sa tapat mismo ng restaurant na iyon, naisip niya kung gaano siya katanga. Ang katotohanan ay nasa harap na niya, malinaw pa sa sikat ng araw, kahit na gabi at umuulan. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay masayang nakikipaghalikan sa ibang babae sa araw mismo ng kanilang anibersaryo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, sinundan pa ng isa at isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Ang bawat patak ay may dalang sakit, pagtataksil, at pangarap na nawasak, para siyang nasasakal. Kailangan niya ng hangin, kailangan niyang makaalis doon. Ngunit bago pa man niya maikot ang susi, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sa una, ayaw niyang sagutin. Wala siyang lakas para makipag-usap kahit kanino, pero mapilit ang pag-ring. Sa huli, sinagot niya ito. "Hello?" Sabi niya. Ang boses ay basag at nanginginig. "Good evening. Is this Mrs. Amara Reyes?" Isang masiglang boses ng babae ang sumagot. "Yes." "Speaking." Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. "Ma'am, tumatawag po ako mula sa St. Therese Medical Clinic. Regarding po sa result ng test ninyo kaninang umaga." Biglang kumabog ang dibdib ni Amara. Ang resulta. Sa sobrang pagkaabala sa paghahanda para sa anibersaryo, tuluyan na niyang nakalimutan ano ang resulta. Tanong niya, halos pabulong. Narinig niya ang mahinang kaluskos ng papel sa kabilang linya na sinundan ng pinakamasayang balita na maaari niyang matanggap sa buong buhay niya, na dumating sa pinakamalungkot na sandali. "Congratulations, Ma'am Amara. Your pregnancy test came back positive." Napahinto ang paghinga ni Amara. Buntis siya. Magkakaroon na sila ng anak ni Marco. Ang pangarap na matagal na nilang hinihintay. Napatingin siyang muli sa restaurant. Nakita niya si Marco na masayang tumatawa kasama si Isabel. Walang kamalay-malay sa mundong ginigiba nito sa labas. Hinawakan ni Amara ang kanyang tiyan. Sa ilalim ng palad niya, isang buhay ang nagsisimula. Isang buhay na bunga ng pagmamahal na ngayon ay pinagtataksilan. Ang luha ng pighati ay napalitan ng luha ng kawalan. Ang sorpresa na inihanda niya para kay Marco ay naging isang bangungot. At ang sorpresa na inihanda ng tadhana para sa kanya ay isang biyayang nakabalot sa trahedya. Nakatitig siya sa kawalan. Ang telepono ay nasa kanyang tainga pa rin. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Ngayon, ano na ang gagawin niya? Hindi alam ni Amara kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula BGC pabalik sa kanilang bahay sa Alabang ay isang malabong alaala na parabang ibang tao ang nagmamaneho habang ang kaluluwa niya ay naiwan sa ilalim ng ulan, basag at manhid. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan at ng malamig na amoy ng kalderetang niluto niya. Ang mga kandilang inihanda niya sa mesa ay nanatiling hindi sindido. Ang 2 plato, ang 2 kopita ng alak, lahat ay isang malungkot na paalala ng isang selebrasyon na hindi kailanman nangyari. Hindi na siya umiyak. Ang pumalit sa mga luha ay isang malamig na pakiramdam na gumapang sa buo niyang katawan. Naupo siya sa dilim ng kanilang sala, sa paboritong upuan ni Marco, at naghintay. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. 1 oras, 2 oras. Hindi niya alam.
Ang oras ay nawalan na ng kabuluhan. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco sa garahe. Bumukas ang pinto. "Mahal, gising ka pa pala." Masiglang bati ni Marco na tila walang anumang nangyari. Basa ang buhok nito dahil sa ulan. Hindi sumagot si Amara. Nanatili siyang nakaupo sa dilim. Binuksan ni Marco ang ilaw sa sala at doon nakita niya ang asawa. Ang mukha ni Amara ay walang emosyon. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Ang hapagkainan ay naroon pa rin, isang testamento sa gabing sinira niya. "Amara, may problema ba?" tanong ni Marco. Ang boses niya ay may bahid na ng kaba. Dahan-dahan itong lumapit. "Bakit? Bakit hindi ka pa kumakain?" Sa wakas, gumalaw si Amara. Dahan-dahan siyang tumayo. Walang salitang lumapit siya sa coffee table. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang cellphone ni Marco at ang bagong relo na suot nito kanina, nahulog siguro sa kotse. Sa pagmamadali at marahang ipinatong sa ibabaw ng lamesang salamin. Ang tunog ng paglapat ng metal at salamin sa isa't isa ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Napatingin si Marco sa mga gamit at pagkatapos ay sa mukha ni Amara. Biglang namutla ang kanyang mukha. Nawala ang lahat ng kulay. Ang pagkukunwari ay natunaw na parang yelo. Amara, taong magpapaliwanag ako." Nauutal niyang sabi. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Amara. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim. "Para saan pa?" Hindi yon ang iniisip mo. Kliyente ko lang siya. May pinag-usapan lang kami. Isang kliyente na kailangan mong halikan?" Putol ni Amara. At sa wakas ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Nakita niya ang gulat at pagkatakot sa mga mata nito. Walang pagsisinungaling ang makakatakas sa mga matang iyon. "Nakita mo kami?" Halos pabulong na tanong ni Marco. Hindi sumagot si Amara. Ang kanyang katahimikan ay isang malakas na oo. "Amara, patawarin mo ako," sabi ni Marco. Lumapit ito at sinubukang hawakan ang kanyang mga kamay. Ngunit mabilis na umiwas si Amara na para bang ang pagdampi nito ay isang apoy na makakapaso sa kanya. "Patawad?" Mahinang ulit ni Amara. "Ganoon lang kadali iyon, Marco. Pagkatapos ng 5 taon, sa mismong anibersaryo natin, nagkamali ako. Okay? Aminado ako." Tumaas na ang boses ni Marco. Puno ng desperasyon. "Pero isang pagkakamali lang yon, Amara. Walang kahulugan yon. Napilitan lang ako dahil sa pressure sa trabaho sa lahat." Napangiti si Amara. Isang ngiting walang bahid ng saya. Isang ngiting mapait. Pressure? O baka naman dahil mas maganda siya? Mas matalino? Mas mayaman? Hindi totoo yan! "Mahal kita, Amara! Ikaw ang mahal ko!" Sigaw ni Marco. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Isang imahe ng lubos na pagsisisi. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang damit. "Please, huwag mong gawin to. Huwag mong sirain ang pamilya natin dahil lang sa isang pagkakamali." Tumingin si Amara sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi isang nagsisising asawa. Ang nakikita niya ay isang duwag na naghahanap ng dahilan. Ang salitang pamilya ay tumagos sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang pamilyang sinisira niya raw. Ang pamilyang hindi pa nga nito alam na nagsisimula ng mabuo. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi niya sasabihin, hindi niya ibibigay kay Marco ang armas na iyon para gamitin laban sa kanya. Ang anak niya ay hindi magiging dahilan para manatili siya sa isang kasinungalingan. "Hindi ko sinisira ang pamilya natin, Marco," sabi niya.
Ang boses ay malamig at matatag. Ikaw ang sumira nito. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa kanilang silid. Saan ka? Pupunta? Humahabol na tanong ni Marco. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang isang maleta mula sa ilalim ng kama at binuksan ito. Dahan-dahan, isa-isa, inilagay niya ang kanyang mga damit. Hindi ang mga magagarang bestida na binili ni Marco, kundi ang mga simpleng damit niya, ang mga librong paborito niya, ang mga bagay na pag-aari niya bago pa siya naging si Amara Reyes. Bawat galaw niya ay kalmado. Bawat pagtiklop ng damit ay may kasamang desisyon. Para siyang nag-iimpake para sa isang bakasyon na hindi na niya babalikan pa. Amara, ano bang ginagawa mo? Mag-usap tayo. Pagmamakaawa ni Marco, nakatayo sa may pintuan. Huwag kang umalis. Aayusin natin to. Natigilan si Amara. Hinarap niya si Marco. Walang nang dapat ayusin, Marco. Basag na. Isinara niya ang maleta. Lumakad siya palabas ng silid. Hila-hila ang kanyang bagahe. Nilampasan niya si Marco na parang hindi ito umiiral. Pagdating niya sa sala, huminto siya sa tapat ng isang estante na puno ng mga litrato nilang dalawa. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga biyahe, ang kanilang mga ngiti. Tinitigan niya ang mga ito sa huling pagkakataon, hindi na may lungkot kundi may pamamaalam. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang wedding ring. Ang simpleng ngunit eleganteng singsing na 5 taon nang hindi nawala sa kanyang daliri. Lumapit siya sa coffee table kung saan nakalagay pa rin ang cellphone at ang relo. Maingat niyang ipinatong ang singsing sa tabi ng mga ito. Ang telepono ni Isabel, ang relo mula kay Isabel, at ngayon, ang singsing mula sa kanya. 3 bagay na naglalarawan ng kanilang nawasak na pagsasama. Naglakad siya patungo sa pinto. Amara, please! Desperadong sigaw ni Marco mula sa likuran. Huwag mo akong iwan! Mahal na mahal kita! Huminto si Amara sa tapat ng pinto. Ang kamay niya ay nasa doorknob na. Saglit siyang napapikit. Isang huling pagkakataon para lumingon. Isang huling pagkakataon para magbago ng isip. Ngunit ang nakita niya sa kanyang isipan ay hindi ang mukha ni Marco na nagmamakaawa, kundi ang imahe ni Marco na masayang humahalik sa ibang babae. At sapat na iyon. Hindi siya lumingon. Pinihit niya ang doorknob, binuksan ang pinto, at humakbang palabas sa malamig na gabi. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang malakas na pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Isang tunog na hindi lang nagsasara ng pinto, kundi isang tunog ng pagtatapos. Ang tanging lugar na naisip ni Amara na puntahan ay ang apartment ni Leah, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo, ang nag-iisang tao sa mundo, bukod kay Marco, na nakakaalam ng lahat ng kanyang sikreto. Iyon ang akala niya. 2:00 na ng madaling araw, nang marating niya ang gusali. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang intercom. Ilang sandali lang, isang inaantok na boses ang sumagot. Hello? Sino to? Leah. Si Amara to, sabi niya. At sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng kaibigan, naramdaman niyang muling namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang sandali ng katahimikan na sinundan ng tunog ng pagmamadali. Oh my God, Amara! Pataas na ako ng pinto! Hindi na nagtanong si Leah. Pagbukas pa lang ng pinto at makita ang itsura ni Amara ang dala nitong maleta. Sa yakap na iyon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Amara. Humagulgol siya sa balikat ng kaibigan. Ang sakit na kanina pa niya kinikimkim ay sa wakas ay bumuhos na parang sirang dam. Walang sinabi si Leah. Hinayaan niya lang si Amara na umiyak. Hinaplos niya ang likod nito. Ibinubulong ang mga salitang, "Nandito lang ako. Okay lang yan. Nandito lang ako." Dinala siya ni Leah sa guest room, isang maliit pero malinis na silid.
Inabutan siya nito ng malinis na damit at isang baso ng maligamgam na tubig. Magpahinga ka muna, Amara. Huwag mo munang isipin ang lahat. Bukas na tayo mag-usap, mahinang sabi ni Leah. Tumango lang si Amara. Walang lakas para magsalita. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, natulog si Amara sa isang kama na hindi katabi si Marco. At kahit gaano kasakit, iyon din ang unang gabi na naramdaman niyang nagsisimula siyang huminga ulit. Kinabukasan, sinubukan ni Leah na pasayahin siya. Nagluto ito ng paborito nilang almusal, nagpatugtog ng mga luma nilang kanta, at kinuwento ang mga nakakatawang nangyari sa opisina nito. Pinilit ni Amara na ngumiti. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Alam mo, kailangan natin ng kape. Yung masarap na kape, biglang sabi ni Leah. Hindi itong instant coffee ko. Labas tayo. Kahit saglit lang, para makalanghap ka naman ng ibang hangin. Umiling si Amara. Wala ako sa mood, Leah. Kahit ayaw mo. Pilit ni Leah, sabay hila sa kanyang kamay. Hindi pwedeng magkulong ka lang dito. Hindi ako papayag na kainin ka ng lungkot. Tara na, nagpatangay na lang si Amara. Dinala siya ni Leah sa isang maliit na coffee shop na hindi gaanong matao. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa ibang mga customer. Habang si Leah ang umu-order sa counter, naiwan si Amara na nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood niya ang mga taong naglalakad, bawat isa ay may sariling mundo, may sariling problema. Ganoon na rin pala siya ngayon. Isa na siya sa kanila. Eto na ang kape natin. Masayang sabi ni Leah pagbalik. Ngunit sa pag-upo nito, aksidenteng natabig ni Amara ang kanyang siko. Natapon ang mainit na kape sa braso ng isang lalaking papadaan sa kanilang lamesa. Ay, sorry, sabay na sabi ni Amara at Leah. Naku sir, pasensya na po. Mabilis na sabi ni Amara habang kumukuha ng tissue. Okay lang po ba kayo? It's okay, miss. Hindi naman masyadong mainit, sabi ng lalaki. At nang mag-angat ng tingin si Amara para humingi ulit ng paumanhin, natigilan siya. Ang mukha ng lalaki ay pamilyar. Ang matangos nitong ilong, ang mga matang bahagyang singkit, ang ngiti na, Amara? Sabi ng lalaki, may pagtataka sa kanyang boses. Amara Santos, ikaw nga ba yan? Napako si Amara sa kanyang kinauupuan. Ang pagbanggit sa kanyang pangalan noong dalaga pa siya ay nagbalik sa kanya sa isang panahong matagal nang nakalipas. Rafael? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting pamilyar. Ako nga. Grabe. Ang liit ng mundo. Kamusta ka na? Si Rafael, ang dati niyang kaklase at kaibigan sa college. Ang pinakamatalino at pinakamagaling sa kanilang klase sa fashion design. Ang lalaking laging nandyan para tulungan siya sa kanyang mga plates. At ang lalaking, umamin sa kanya noon, pero tinanggihan niya dahil si Marco na ang mahal niya. Napayuko si Amara, biglang nahiya sa kanyang itsura. Ang gusot niyang damit, ang maga niyang mga mata. Ito ang huling taong gusto niyang makita siya sa ganitong kalagayan. Okay lang ako, Raf. Pilit niyang ngiti. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? May meeting lang ako malapit dito. Sagot ni Rafael. Tumingin ito sa kanya at nawala ang ngiti nito. Napalitan ng bahagyang pag-aalala. You sure you're okay, Amara? You look different. Pagod lang sa trabaho? Mabilis niyang palusot. Tumango si Rafael, pero halata sa mga mata nito na hindi ito naniniwala. Umupo ito sa bakanting upuan sa kanilang lamesa. Let me buy you another coffee. Kasalanan ko rin. Hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko. Nako, huwag na. Okay lang. Tanggi ni Amara. Ngunit mapilit si Rafael. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Amara ang pagiging magaan ng loob niya dito. Hindi ito nagtanong tungkol sa personal niyang buhay. Sa halip,
Ibinalik nito ang usapan sa mga araw nila sa kolehiyo. Naaalala mo pa ba? Sabi ni Rafael, ikaw ang laging panalo sa mga design competition natin. Sabi ko noon, sisikat ka balang araw. You were the best designer in our batch. Anong nangyari? Biglang nakaramdam ng kirot si Amara. Ang pangarap na iyon, ang pangarap na tinalikuran niya para maging isang full-time wife para kay Marco. Nag-asawa ako. Simpleng sagot niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pait sa mga salitang iyon. Tumango ulit si Rafael, puno ng pag-unawa ang kanyang mga mata. I see. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, dumukot si Rafael ng isang bagay mula sa kanyang wallet, isang business card. Inabot niya ito kay Amara. Rafael Cortez. CEO. Cortez. Apparel Group. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ang Cortez Apparel Group ay isa sa mga pinakamalaking pangalan sa industriya ng fashion ngayon. CEO ka na pala, namamanghang sabi niya. Swerte lang. Pagpapakumbaba ni Rafael. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ko yan binibigay sa'yo. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Amara, I don't know what you're going through right now, and I won't ask. Pero nakikita ko na hindi ka masaya. At alam ko rin na sinasayang mo ang talento mo. Hindi. Hayaan mo akong magsalita. Putol ni Rafael. Pero mahinahon pa rin ang boses. I'm looking for new designers to invest in. Small, independent brands with a unique vision. Brands like the one you always dreamed of building. Natigilan si Amara. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Kung sakali lang, pagpapatuloy ni Rafael, kung sakaling maisipan mong balikan ang dati mong pangarap, tawagan mo ako. Walang pressure. Just an offer from an old friend who still believes in your talent. Tumayo na si Rafael. Sige, kailangan ko nang umalis. It was nice seeing you again, Amara. Ngumiti ito kay Leah at pagkatapos ay umalis na. Naiwan si Amara na nakatulala, hawak ang business card. Ang mga salita ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang bagong simula, ang dati mong pangarap. Isang bahagi niya ay gustong sumigaw ng oo. Isang maliit na apoy ng pag-asa, ang biglang sumindi sa loob ng kanyang madilim na mundo. Ito na ba ang sagot? Ito na ba ang daan para muli siyang makatayo sa sarili niyang mga paa? Pero, ang isa pang bahagi ay natatakot. Kakagaling lang niya sa isang pagtataksil. Paano siya muling magtitiwala? Lalo na sa isang lalaki. Paano niya tatanggapin ang tulong mula sa isang taong minsan nang umamin ng pagtingin sa kanya? Tinitigan niya ang maliit na piraso ng karton sa kanyang kamay. Isang pangalan, isang numero ng telepono, isang desisyon na maaaring magbago ng lahat. Ang unang bumungad kay Marco pagkagising ay ang katahimikan. Isang katahimikang hindi normal. Isang katahimikang nakakabingi. Walang amoy ng kaping barako na laging unang hinahanda ni Amara. Walang mahinang tunog ng balita mula sa TV sa sala. Walang mainit na katawan sa tabi niya sa kama. Napabalikwas siya ng bangon. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang pag-uusap nila, ang pag-alis ni Amara, ang pagsara ng pinto. Hindi iyon panaginip. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Nararamdaman ang pagbigat ng kanyang paghinga. Tumingin siya sa paligid ng kanilang silid. Ang lahat ay nasa ayos. Ngunit ang lahat ay parang mali. Ang una ni Amara ay malamig. Ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng tokador ay wala na. Naiwan lang ang isang malaking espasyo. Isang espasyong sumisigaw sa kawalan. Bumaba siya sa sala, umaasa pa rin na baka nagbago ang isip nito. Baka naabutan lang ito ng matinding galit kagabi. At umuwi na ngayon. Ngunit ang nadatnan niya ay ang itsura pa rin ng bahay kagabi. Ang mga plato sa lamesa, ang wedding ring ni Amara sa coffee table, kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw na tumatama mula sa bintana. Para iyong isang hiyas na puno ng akusasyon.
Kinakabahang kinuha niya ang kanyang cellphone. Denial niya ang numero ni Amara. Isang ring. Dalawa. Tatlo. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Binaba niya ang tawag at sinubukan ulit. Ganoon pa rin. Nag-text siya. Mahal, please. Umuwi ka na. Mag-usap tayo. I'm so sorry. Sinundan niya pa ang isa. Amara, nagmamakaawa ako. I love you. Huwag mo namang gawin to sa atin. Walang sagot. Ang salitang delivered sa ilalim ng kanyang mensahe ay parang isang insulto. Napaupo siya sa sahig. Isinandal ang likod sa couch. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Bakit niya hinayaang mangyari to? Bakit siya nagpadala sa tukso? Ang totoo, nagsimula ang lahat dahil sa problema sa kumpanya. Ang mga investors ay nagiging demanding. Ang mga proyekto ay hindi natutuloy. Naramdaman niya ang pressure. Naramdaman niyang nabibigo siya. At dumating si Isabel. Maganda, matalino, at laging naniniwala sa kanyang kakayahan. Sa tuwing kasama niya ito, nararamdaman niyang kaya niyang gawin ang lahat. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, pero mali. Ang lahat ng iyon ay isang malaking pagkakamali. Si Amara, ang mundo niya. At ngayon, nawala ito. Tumunog ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Baka si Amara na. Ngunit ibang pangalan ang lumabas sa screen. Isabel. Hindi niya ito pinansin. Hinayaan niya lang itong mag-ring hanggang sa mamatay. Ngunit ilang segundo lang, tumawag ulit ito. Sa huli, sinagot niya, "Hello, Marco, honey." "Okay ka lang ba?" Malambing na tanong ni Isabel. "I'm busy, Isabel." Malamig niyang sagot. "Nararamdaman ko." "May problema ba? Tungkol ba sa atin kagabi?" Napapikit si Marco. "Walang tayo, Isabel." It was a mistake. Narinig niya ang mahinang pagtawa sa kabilang linya. "Isang pagkakamali na pareho nating ginusto? Marco, wag na tayong maglokohan." "Anyway, I'm not calling about that. Nabalitaan ko ang nangyayari sa kumpanya mo. And I think I can help." Bago pa man makatanggi si Marco, nagpatuloy si Isabel. "Pupunta ako dyan. Magdadala ako ng lunch." At ibinaba na nito ang tawag. Ilang oras ang lumipas. Dumating si Isabel. Hindi lang lunch ang dala nito, kundi isang aura ng kalmado at kontrol. Pagpasok pa lang niya, tiningnan niya ang magulong sala at ang hindi nagalaw na hapunan. "Hay nako, this won't do," sabi niya na parang sa sarili. Walang sabi-sabing sinimulan niyang ligpitin ang mga plato. Itinapon niya ang natirang pagkain. Pinunasan niya ang mesa. Para siyang isang bagyo na pumasok. Para linisin ang lahat ng bakas ng nakaraan. "Huwag mong gawin yan." Pigil ni Marco. "Bakit? Hahayaan mo lang ba tong nakatiwangwang dito?" Sagot ni Isabel, hindi tumitingin sa kanya. "Marco, kailangan mong bumangon. Hindi makakatulong kung magmumukmok ka lang dito." Pagkatapos maglinis, inihanda niya ang dala niyang pagkain. Pinaupo siya sa mesa at pinagsilbihan. "Kumain ka." Utos nito. "Kailangan mo ng lakas." Habang kumakain sila sa katahimikan, nagsimulang magsalita si Isabel tungkol sa negosyo. "Narinig ko ang tungkol sa pag-pull out ng mga Japanese investors mo," sabi niya. Tumango lang si Marco. Walang ganang kumain. Pero pagpapatuloy nito, alam mo naman na sa bawat problema, may oportunidad. Tumingin sa kanya si Marco. "May alam akong isang land development project sa bandang south. High risk, pero 100 times ang potential return. Isang malaking real estate company mula sa Singapore ang naghahanap ng local partner. I have connections with them. Kung maipapasok kita, hindi mo lang mababawi ang nawala sa'yo, kundi lalago pa ang kumpanya mo."
ng higit sa inaasahan mo. Biglang nagkaroon ng interes si Marco. Isang malaking proyekto, isang paraan para makabawi. Kung magtatagumpay siya dito, baka mapatawad siya ni Amara. Baka maipakita niyang karapat-dapat pa rin siya. Anong kailangan kong gawin? Tanong niya. Ngumiti si Isabel. Isang ngiti ng tagumpay. Simple lang. Kailangan mong mag-invest ng malaking kapital. Ibuhos mo ang halos lahat ng natitirang pondo ng kumpanya mo. It's a go big or go home kind of deal. Nag-alinlangan si Marco. Pero, delikado yon. Paano kung hindi mag-workout? Lumapit si Isabel. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Kaya nga ako nandito, Marco. Tutulungan kita. Tiwala ka lang sa akin. May kung anong bahagi sa isip ni Marco ang sumisigaw na huwag. Masyadong maganda para maging totoo. Masyadong delikado. Sino ang mga taong to? Ang mga taga-Singapore? Pwede ko bang makita ang portfolio nila? Usisa niya. Biglang umiwas ng tingin si Isabel. They're very private investors, mahal. Ayaw nila ng masyadong exposure. They operate through me. Ang kailangan lang nilang malaman ay kung seryoso ka. Kaya kailangan mo nang magdesisyon agad bago pa sila makahanap ng iba. Ang pag-aalala sa mukha ni Marco ay halata. Ito ang kinabukasan ng kumpanyang pinaghirapan niya. Trust me, Marco. Bulong ni Isabel, hinahaplos ang kanyang kamay. This is our chance. Tayong dalawa, we'll show them all. Ang mga salitang iyon, tayong dalawa, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Sa loob ng 2 araw, habang patuloy na hindi matawagan si Amara, habang ang bahay ay nanatiling walang buhay, ang ideya ni Isabel ang naging tanging liwanag na nakikita niya, kaya ginawa niya. Nagpatawag siya ng emergency board meeting. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para kumbinsihin ang board. Inilipat niya ang pondo. Isinugal niya ang lahat sa isang proyektong ni hindi niya kilala ang mga kasosyo. Isang hapon, habang pinipirmahan ang mga huling dokumento sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Si Mr. Velasco, ang pinakamalaki at pinakamatagal na nilang stockholder. Mr. Velasco, sir, napatawag po kayo. Masiglang bati ni Marco. Gustong ibalita ang tungkol sa bago niyang proyekto. Marco, I'll be direct. Sabi ng matanda sa kabilang linya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Nakarating sa akin ang tungkol sa bago mong pinasok na investment. I've had my people look into it. It's a shell corporation with no track record. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Sir? Hindi na mahalaga kung sino ang nagsabi sa'yo, putol ni Mr. Velasco. Ang mahalaga ay isinugal mo ang pera ng kumpanya. I'm sorry, Marco, but my family has decided. We are pulling out all our investments. Effective immediately. Click. Namatay ang linya. Nabitawan ni Marco ang telepono. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang kumpanya, ang pinaghirapan niya, ang lahat. Nakatitig siya sa kawalan. Ang mga salita ni Mr. Velasco ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ngayon, hindi lang ang asawa niya ang nawala sa kanya, pati na rin ang kanyang kinabukasan. Ang huling modelo ay lumabas na sa entablado, suot ang pinakapaboritong disenyo ni Amara, isang eleganteng evening gown na kulay ng hating gabi, na tila binudburan ng mga bituin. Isang disenyo na ginawa niya sa mga gabing hindi siya makatulog, ang tanging paraan para mailabas ang lahat ng sakit at gawin itong isang bagay na maganda. Nang tumigil ang musika, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa buong hall at pagkatapos, parang isang malakas na alon, bumuhos ang palakpakan, hindi lang basta palakpak, kundi isang umaatikabong palakpakan na may kasamang pagtayo mula sa kanilang mga upuan. Ang mga kritiko, mga kilalang personalidad sa fashion, mga mamimili, lahat sila ay nagpapalakpakan para sa kanya. Amara, tawag ka na sa stage. Bulong ni Lia. Mula sa backstage, tinutulak siya ng bahagya.
Parang nananaginip si Amara. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang humahakbang siya palabas sa maliwanag na entablado. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang mga palakpak ay nakakabingi. Nakita niya ang daan-daang mukha na nakatingin sa kanya. Lahat ay may paghanga. At sa gitna ng mga iyon, nakita niya si Rafael. Nakatayo ito. Hindi pumapalakpak, ngunit may isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing, "Sinabi ko sa'yo." Isang ngiti ang kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti na matagal nang hindi niya naramdaman. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway. Ang palakpakan ay lalo pang lumakas. Sa sandaling iyon, hindi siya si Amara Reyes, ang asawang pinagtaksilan. Siya, si Amara Santos, ang taga-disenyo, ang manlilikha. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ulit ang kanyang halaga. "Grabe ka, Bes! Ang galing-galing mo!" Paulit-ulit na sabi ni Lia habang pauwi na sila. Sakay sa kotse ni Rafael. Si Lia ang mas excited pa kaysa sa kanya. "Congratulations again, Amara," sabi ni Rafael mula sa driver's seat. "Your vision. It was breathtaking. Everyone was talking about it." "Salamat, Raf," mahinang sagot ni Amara. Nakatingin sa mga ilaw ng syudad na kanilang dinadaanan. "Hindi ko magagawa to kung hindi dahil sa'yo. I just opened the door." "You walked through it on your own," sabi ni Rafael. "You deserve all the success." Isang komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang tatlo. Habang nagmamaneho si Rafael, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang kapanatagan. Sa loob ng ilang linggong paghahanda para sa launch, si Rafael ay naging isang constant na presensya. Hindi bilang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan at mentor. Palagi siyang nandyan para magbigay ng payo, para i-check kung okay lang siya, para siguraduhin kumakain siya sa tamang oras, para sa kapakanan niya. Hindi pa rin niya sinasabi kahit kanino ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ito ang kanyang sikreto, ang kanyang lakas. Pagdating nila sa tapat ng apartment building ni Lia, pinatay ni Rafael ang makina. "Thank you sa paghatid, Raf," sabi ni Amara. "My pleasure," sagot nito. Humarap ito sa kanya at sa malamlam na ilaw mula sa labas, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Get some rest, Amara. This is just the beginning." Ang pagdampi ng kamay nito ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente sa kanya. Hindi ito tulad ng mga hawak ni Marco na puno ng pagnanasa. Ito ay isang hawak na puno ng respeto at pag-aalaga, isang pakiramdam na ligtas. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang kislap, isang maliit na kilig, at kasabay noon, isang maliit na kirot ng konsensya. Masyado pa bang maaga? Ngumiti lang siya at tumango. "Salamat ulit. Ingat ka sa pag-uwi." Bumaba na sila ni Lia sa kotse. Habang paakyat sila sa elevator, hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Amara. Pakiramdam niya ay lumulutang siya. "Hoy, anong ngiti yan?" Tukso ni Lia. "Type mo si Sir Rafael, no?" "Ano ka ba?" "Hindi tanggi ni Amara. Pero namula ang kanyang mga pisngi. Pagbukas nila ng pinto ng apartment, nagulat si Lia. "Nakalimutan kong i-lock? Hayaan mo na, pagod lang yan," sabi ni Amara. At nauna nang pumasok. Ang liwanag mula sa sala ay nakabukas. At sa sofa, sino? Bago pa matapos ni Amara ang kanyang sasabihin, tumakbo si Lia papasok. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Anong ginagawa mo dito?" Napatayo ang bisita. At nakita ni Amara kung sino ito. Si Marco. Mukha itong pagod at mas matanda ng ilang taon. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperasyon. Amara. Ang Mara.
sabi nito. Ang boses ay paos. Marco, umalis ka na, mariing sabi ni Leah. Humaharang sa pagitan nilang dalawa, ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Ang mga mata nito ay nakatutok lang kay Amara. Nakita ko ang show mo online. Ang galing mo. I'm so proud of you. Hindi sumagot si Amara. Ang lahat ng sayang naramdaman niya kanina ay unti-unting naglalaho na parang usok. Amara, please. Bumalik ka na sa akin. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pagmamakaawa nito. Alam ko na ang lahat. Si Isabel. Niloko niya ako. Pati sa negosyo. Nagsisisi na ako. Maniwala ka. Huli na ang lahat, Marco. Malamig na sagot ni Amara. Hindi! Hindi pa huli ang lahat. Giit ni Marco. Kaya kong ayusin to. Kaya nating ayusin to. Para sa pamilya natin. Teka. Putol ni Leah. Ang boses niya ay nanginginig. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kaninang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng galit at awa. May kailangan kang makita, Amara, Leah. Huwag ngayon. Saway ni Amara. Hindi, kailangan mo tong makita ngayon. Pilit ni Leah at iniabot ang cellphone sa kanya. Nag-aatubiling tiningnan ni Amara ang screen. Isang social media post. Mula kay Isabel, isang litrato. Si Isabel at si Marco, magkayakap at masayang nakangiti. Ang litratong iyon ay tila kuha ilang linggo na ang nakalipas. Noong mga panahong masaya pa sila, ngunit hindi ang litrato ang nagpatigil sa paghinga ni Amara, kundi ang caption sa ilalim nito. Sometimes, the greatest blessings come from the most unexpected moments. Our little family. Can't wait to meet our little miracle. At sa tabi ng litrato nilang dalawa, may isa pang larawan. Isang larawan ng ultrasound. Binitawan ni Amara ang cellphone na para siyang napaso. Bumagsak ito sa sahig, ang mundo niya ay umikot. Ang mga boses sa paligid niya ay naging isang mahinang ugong. Buntis si Isabel. Magkakaanak sila ni Marco. Napatingin siya kay Marco. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mukha nito, na para bang ngayon lang din nito nalaman, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina, ang pag-asa, ang kislap ng bagong simula, lahat ng iyon ay naging abo. Ang tagumpay niya ay may katumbas na bagong pamilya para sa kanila. Ang anak na dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay may kapatid na bunga ng pagtataksil. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang paghinga. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang galaw na puno ng proteksyon at sakit. Ang pait ng tagumpay. Amara? Narinig niya ang boses ni Leah, puno ng pag-aalala. Amara? Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Marco. Natataranta, ngunit hindi na sila masagot ni Amara. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang huling nakita niya ay ang mga nag-aalalang mukha ni Leah at ang nakakatakot na realisasyon sa mukha ni Marco. Pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Ang unang naramdaman ni Amara ay ang matapang na amoy ng antiseptiko. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang mahinang kamay ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang, bes? Sabi ng isang pamilyar na boses. Si Leah. Nakaupo ito sa isang upuan sa tabi ng kama. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa kabilang banda, nakatayo si Rafael. Ang pormal nitong kasuotan kagabi ay gusot na ngayon. Nasaan ako? Tanong ni Amara. Ang lalamunan niya ay tuyo. Nasa ospital ka. Sagot ni Rafael. Ang boses ay mahinahon. You fainted.
Tumawag agad kami ng ambulansya. Biglang bumalik ang lahat sa isipan ni Amara. Si Marco, ang social media post, ang ultrasound, napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang takot ay biglang kumalat sa buo niyang katawan, mas malamig pa kaysa sa hangin ng aircon sa silid. Ang baby ko? Nanginginig niyang tanong. Napatingin siya kay Leah. Pagkatapos ay kay Rafael, naghahanap ng kasagutan. Nagkatinginan ang dalawa. Bago pa sila makasagot, bumukas ang pinto at isang doktora ang pumasok. "Good morning, Mrs. Reyes. I'm Dr. Santos." Bati nito, may hawak na clipboard. "But maybe, for now, we should call you Miss Santos." May bahagyang ngiti sa labi ng doktora. Isang ngiting nagpapahiwatig ng pag-unawa. Tumingin ito sa chart. Mabuti na lang at naidala ka agad dito. "You experienced a vasovagal syncope episode due to extreme emotional distress." Sa madaling salita, hinimatay ka dahil sa matinding stress. "Okay lang po ba ang baby ko, doktora?" Diretsahang tanong ni Amara. Hindi na alintana ang paliwanag. Ngumiti ang doktora. "Your baby is fine." Malakas ang heartbeat niya. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Amara. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi, luha ng ginhawa. Pero, pagpapatuloy ng doktora, at ang tono nito ay naging seryoso. "Miss Santos, your pregnancy is delicate, lalo na sa unang trimester. Ang matinding stress ay isa sa mga pinakamalaking kalaban mo ngayon. It can affect not just you, but the baby as well. You need to avoid it at all costs." Tumingin ang doktora sa kanyang mga mata. "I don't know what you're going through, but you need to be strong. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa anak mo. Kailangan kanya." Ang mga salitang iyon ay tumagos ng diretso sa puso ni Amara. Kailangan kanya. Pagkaalis ng doktora, isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. "So, it's true." Basag ni Rafael sa katahimikan, hindi nakatingin sa kanya kundi sa bintana. "You're pregnant." Tumango si Amara. Hindi na sinusubukang itago pa. Si Leah naman ay lumapit at umupo sa gilid ng kama. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, Bes? Pwede naman tayong magtulungan." "Hindi ko alam kung paano." Mahinang sagot ni Amara. "Si Marco, alam ba niya?" Tanong ni Rafael. At sa wakas, ay lumingon ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Amara. Umiling si Amara. "Hindi, at ayokong malaman niya. Pero Amara, karapatan niyang simula ni Leah." "Anong karapatan?" Putol ni Amara. At sa unang pagkakataon, bumalik ang apoy sa kanyang boses. "Ang karapatang saktan ako ulit, ang karapatang gamitin ang anak ko para pilitin akong bumalik sa kanya, habang ang isa pa niyang anak ay nasa sinapupunan ng babae niya." "Hindi, Leah." Wala siyang karapatan. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Leah, ngunit nakita rin niya ang pag-unawa. Muling nagsalita si Rafael. "Ang post ni Isabel, it was calculated. Amara, it was posted right after your successful launch. It was meant to destroy you at your highest point." Napaisip si Amara. Oo nga, ang timing ay masyadong perpekto para maging isang pagkakataon lang. "She's not just a mistress," sabi ni Amara. Naaalala ang mga nangyari. "She's a monster, and monsters need to be fought." Dugtong ni Rafael. Umupo ito sa kabilang gilid ng kama. Ngayon, nasa pagitan siya ng dalawang kaibigang handang sumuporta sa kanya. "Hindi ka nag-iisa dito, Amara," sabi ni Rafael. Ang boses ay matatag. "You are not alone in this." Tumingin si Amara sa kanya, pagkatapos ay kay Leah. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Pasasalamat, ngunit may takot pa rin. Paano?
Paano ko siya lalabanan? Wala akong laban sa kanya. Pera, koneksyon. Nasa kanya na ang lahat. Pati si Marco, hindi mo kailangan ng pera o koneksyon niya. Sagot ni Rafael, ang kailangan mo ay katotohanan. At ako, I have resources. Marami akong pwedeng alamin. At ako, sabi ni Leah, pinipisil ang kanyang kamay. Nandito ako sa tabi mo. Kahit anong mangyari, tayong dalawa ang bubuo ng pamilya para sa baby mo. Kung kinakailangan. Tumingin si Amara sa ultrasound picture na nasa bedside table na kinuha siguro ng mga nurse mula sa kanyang bag. Isang maliit na tuldok. Isang maliit na tuldok na ngayon ay ang sentro na ng kanyang buong mundo. Naalala niya ang sinabi ng doktora. Kailangan kanya. Biglang nagbago ang lahat sa isip ni Amara. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig na nawala o sa asawang nagtaksil. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagprotekta. Ito ay tungkol sa isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay nagkaroon ng bagong determinasyon. Tumingin siya kay Rafael. Isang tingin na puno ng desisyon. Tulungan mo akong alamin ang lahat tungkol kay Isabel. Sabi niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Lahat-lahat. Sa silid ng ospital na iyon, sa gitna ng abo ng kanyang nasirang buhay, isang mandirigma ang muling isinilang. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakamadilim sa buhay ni Marco. Ang balita ng pag-pull out ni Mr. Velasco ay kumalat na parang apoy sa mundo ng negosyo. Ang telepono niya ay walang tigil sa pagring mga tawag mula sa galit na board members, nag-aalalang empleyado, at mga bangkong humihingi ng bayad. Ang kumpanyang binuo niya mula sa simula ay guguho na at wala siyang magawa kundi panoorin ito. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Isabel ang kanyang naging tanging sandalan. Lumipat na ito sa bahay nila. O mas tamang sabihing, sa bahay niya. Siya ang nag-aayos ng lahat. Siya ang sumasagot sa mga tawag na hindi niya kayang harapin. Siya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hayaan mo na sila, Marco. Sabi nito, isang gabi habang minamasahe ang kanyang balikat. Kapag naitayo na natin ang bago nating kumpanya mula sa proyekto sa South, lahat sila babalik sa'yo. Magsisisi sila. At ang pagbubuntis nito. Iyon ang naging pinakamalaking dahilan niya para magpatuloy. Nawala si Amara, nawala ang kumpanya, pero magkakaroon siya ng anak. Isang bagong simula. Ngunit habang tumatagal, may mga maliliit na bagay siyang napapansin, mga maliliit na bitak sa perpektong larawan na ipinipinta ni Isabel. Nagsimula ito sa mga check-up. Sasahan kita sa OB mo bukas. Sabi niya isang araw. Gusto kong marinig ang heartbeat ng baby natin. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Isabel bago ito mabilis na ngumiti. Naku, wag na, honey. Wag mo nang problemahin yan. Marami ka nang iniisip. Tsaka, mabilis lang naman yon. Medyo nagtaka siya. Hindi ba't dapat ay ito ang mga sandaling gusto ninyong pagsaluhan? Pero hinayaan na lang niya. Baka tama ito, masyado lang siyang maraming iniisip. Isang linggo ang lumipas, muli niyang sinubukan. Kailan ang susunod mong check-up? Sisiguraduhin kong libre ako sa araw na yon. Nako, kakatapos ko lang kahapon. Mabilis na sagot ni Isabel. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Everything's perfect. Sabi ng doktor. Healthy si baby. Muli, may kumirot sa dibdib ni Marco. Bakit parang ayaw nitong isama siya? Bakit parang itinatago nito sa kanya ang mga bagay na may kinalaman sa sarili nilang anak? Ang kanyang pagdududa ay lumalim nang makita niya ang statement ng credit card ni Isabel na aksidenteng naiwan sa ibabaw ng mesa. Hindi niya sinasadyang tingnan, ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang isang pangalan, De La Cruz,
Women's Wellness Clinic. Kumunot ang noo niya. Ang alam niya, ang OB-GYN nito ay nasa isang malaking ospital sa Makati. Iyon ang sinabi nito sa kanya. Bakit may binayaran itong malaking halaga sa isang maliit na klinika na hindi niya pamilyar? Hindi niya ito tinanong. Ayaw niyang magsimula ng away. Baka para sa ibang bagay iyon. Ngunit ang mga bitak ay patuloy na lumalaki. Isang gabi, may dinaluhan silang isang maliit na social gathering, isang desperadong pagtatangka ni Marco na makahanap ng mga bagong posibleng mamumuhunan. Nag-aalok ang isang waiter ng champagne. No. Thank you. She's pregnant. Mabilis na sabi ni Marco. Bahagyang inilalayo ang baso mula kay Isabel. Ngunit bago niya pa iyon masabi, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa isang iglap, sa isang kilos na tila automatiko at walang pag-iisip, iniangat ni Isabel ang kanyang kamay para kunin ang isang baso ng alak. Nakita niya ang pagkasabik sa mga mata nito at sa huling sandali, tila napagtanto nito ang kanyang ginagawa. Mabilis nitong ibinaba ang kamay at tumawa ng pilit. Ay, oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Silly me. Ngunit nakita ni Marco ang saglit na iyon. Ang saglit na pagkalimot. Ang saglit na pagnanasa. Sinong buntis ang makakalimot na buntis sila kapag inalok ng alak? Pauwi, hindi siya nagsalita sa kotse. Ang isip niya ay puno ng mga tanong. Ang rurok ng lahat ay dumating isang gabi. Umuwi siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Walang ilaw sa sala. Akala niya ay tulog na si Isabel. Ngunit narinig niya ang isang boses mula sa balkonahe. Dahan-dahan siyang lumapit. Nagtatago sa dilim ng pasilyo. Nakita niya si Isabel. Nakatalikod. May kausap sa telepono. Hindi niya pwedeng malaman. Not yet, mahinang sabi ni Isabel. Ngunit may diin. Ang usapan ay usapan. Isang sandali ng katahimikan. I don't care. I paid you enough. Biglang tumaas ang boses ni Isabel, puno ng inis. Just make sure the documents look real. Everything has to be perfect. Walang pwedeng makaalam nito. Nagyelo si Marco sa kanyang kinatatayuan. Documents? Look real? Anong mga dokumento? Sige na. I have to go. Baka dumating na siya, sabi ni Isabel, at ibinaba na ang tawag. Humugot ito ng isang malalim na hininga at pilit na kinakalma ang sarili. Pagkatapos, lumingon ito para bumalik sa loob at nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagkagulat sa mukha ni Isabel ay hindi maikakaila. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Tumayo lang si Marco sa dilim. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hinayaan niya ang katahimikan na bumanat sa pagitan nila. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Sa wakas, naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto siya sa mismong harapan ni Isabel. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Sa halip, ginamit niya ang isang tono na mas malamig pa kaysa sa yelo. Sino ang kausap mo, Isabel? Sino ang kausap mo, Isabel? Ang tanong ni Marco ay parang isang patalim na lumutang sa makapal na tensyon sa pagitan nila. Sinubukan ni Isabel na ngumiti, isang pilit ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala yun, honey. Kaibigan ko lang. Nag-aalalang tungkol sa baby shower. Ngunit hindi na nalinlang si Marco. Ang mga araw ng pagdududa ay sapat na. Huwag mo na akong lokohin, Isabel. Biglang nagbago ang anyo ni Isabel. Nawala ang pagkukunwari. Ang lumabas ay isang ekspresyon ng pagkasuklam at inis. So what kung narinig mo? Anong gagawin mo? Wala ka nang babalikan, Marco. Ako na lang ang meron ka. Tungkol saan ang mga dokumento? Diretsahang tanong ni Marco.
Tumawa si Isabel, isang tawang walang saya. Mga bagay na hindi mo na kailangang malaman. Tumalikod ito at akmang lalabas ng balkonahe. Ngunit mabilis na hinarangan ni Marco ang daan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel ang isang apoy sa mga mata ni Marco na matagal nang nawala. Isang apoy ng galit at desisyon. Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, mariing sabi niya. Bago pa man makasagot si Isabel, isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Baka ako ang makakasagot niyan. Sabay silang napalingon ni Marco sa pinanggalingan ng boses. Mula sa dilim ng sala, isang anyo ang lumabas. Isang babae, matangkad, elegante, at may tindig na puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Amara? Bulong ni Marco. Hindi makapaniwala. Sa likod ni Amara, lumabas ang isa pang lalaki. Si Rafael Cortez. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw ni Isabel. Ang pagkagulat ay napalitan ng purong galit. Get out of this house! Ito ang bahay namin. Hindi, kalmadong sagot ni Amara. Habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila, ang bawat hakbang ay may bigat. Ito ang bahay ko. At nandito ako para bawiin ang lahat ng kinuha mo sa akin. Napatitig si Marco kay Amara. Ibang-iba na ito sa babaeng umalis sa bahay na ito, ilang buwan na ang nakalipas. Ang dating Amara ay parang isang bulaklak na nalalanta. Ang Amara sa harapan niya ngayon ay parang isang puno na matatag ang pagkakaugat sa lupa. Hindi kayang matinag ng anumang bagyo, at sa ilalim ng suot nitong bestida, may bahagyang umbok na sa kanyang tiyan. Isang umbok na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Marco. Amara, ikaw. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ngunit hindi siya pinansin ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Isabel. Simulan natin sa kumpanya ni Marco. Sabi ni Amara. Ang land development project sa South na inalok mo sa kanya. Anong alam mo dyan? Nanginginig na sabi ni Isabel. Lahat? Simpleng sagot ni Rafael na ngayon ay may hawak ng folder. Nalaman namin na ang Singaporean real estate company na sinasabi mo ay isang shell corporation na nakarehistro sa pangalan ng pinsan mo. Isang kumpanyang walang ibang asset, kundi isang bank account na kung saan napunta ang lahat ng perang ininvest ni Marco. Ibinato ni Rafael ang mga dokumento sa coffee table, mga bank statement, mga papeles ng pagpaparehistro. Ang lahat ng ebidensya ay naroon. Namutla si Isabel, napatingin siya kay Marco, na ngayon ay nakatitig sa kanya na may halong pangingilabot at pagkaunawa. Niloko mo ako, mahinang sabi ni Marco. Sinadya mong pabagsakin ang kumpanya ko. Hindi lang yan ang kasinungalingan niya, Marco. Sabi ni Amara. Ang boses ay nanatiling malamig. Humakbang siya papalapit pa kay Isabel, hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Pag-usapan naman natin ang pinakamalaki mong sikreto, bulong ni Amara. Sapat lang para marinig nilang tatlo. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagbubuntis mo. Biglang nanigas si Isabel. Huwag kang gumawa ng kwento, Amara. Talaga ba? Tanong ni Amara. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play sa isang audio recording. Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Binayaran niya ako. Malaki ang bayad niya. Ang sabi niya, kailangan niya ng ultrasound picture at medical certificate na nagsasabing buntis siya. Fake lahat yon, ma'am. Hindi naman talaga siya nagpatingin sa akin. Pinagawa niya lang ang mga dokumento. Ang boses ay mula sa isang yaya sa Dela Cruz Women's Wellness Clinic, ang mismong klinika na nakita ni Marco sa credit card statement. Ang yaya na nakonsensya, at sa huli ay umamin din sa lahat kapalit ng proteksyon. Isang recording? Madali lang yang pekein. Depensa ni Isabel, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi na maitago. Kung ganoon, hamon ni Amara,
Pumunta tayo sa ospital ngayon din. Magpa-check up ka. Sa harap naming lahat, napaurong si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Napatingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Marco ay hindi awa, kundi ang dulo ng lahat, ang katotohanan. Hindi ka buntis, sabi ni Marco. Ang boses ay basag. Kailanman ay hindi ka naging buntis. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Sa wakas, bumigay si Isabel. Ang maskara ng pagiging sopistikada ay tuluyang gumuho. Ang natira ay isang babaeng puno ng galit at desperasyon. Oo! Hindi ako buntis! Sigaw niya. Ang luha at galit ay naghahalo sa kanyang mukha. Masaya ka na ba, Amara? Masaya na ba kayong lahat? Tumingin siya kay Marco. Ang mga mata ay nanlilisik. Ginawa ko lang to dahil mahal kita, Marco. Dahil gusto kong mapasa akin ka. Pagkatapos, ang kanyang galit ay bumaling kay Amara. At ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Mula pa noon, ikaw na lang lagi. Laging ikaw ang nakakakuha ng lahat. Nang hindi man lang pinaghihirapan. Samantalang ako, kailangan kong magplano. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong lumaban para lang makuha ang gusto ko. Ang pag-ibig ay hindi kinukuha. Isabel, mahinang sagot ni Amara. At ang paggalang ay hindi ninanakaw. Huwag mo akong kausapin na parang alam mo ang lahat. Sigaw ni Isabel. Ginawa ko to dahil gusto kong makuha ang lahat ng dapat ay sa akin noon pa. Sa kanyang pagwawala, hindi niya napansin ang pagdating ng 2 pulis sa likuran ni Rafael. Ang lahat ay nakaplano na pala. Habang papalapit ang mga pulis para kunin siya, ang huling tingin ni Isabel ay para kay Amara. Isang tingin na puno ng sumpa at walang katapusang pagkamuhi. Pagkaalis nila, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa sala. Naiwan silang 3. Si Amara, si Marco, at si Rafael. At ang katotohanan ngayong gabi ay nabunyag na. Nang tuluyan nang mawala ang anino ni Isabel at ng mga pulis sa may pintuan, ang lakas na nagpatatag kay Amara sa buong gabing iyon ay tila biglang bumitaw. Bahagya siyang napahawak sa braso ng isang upuan para suportahan ang sarili. Ang bigat ng lahat ng nangyari ang komprontasyon, ang mga sigaw. Ang katotohanan ay ngayon pa lang niya nararamdaman. Okay ka lang? Mabilis na tanong ni Rafael. Lumapit ito at inalalayan siya. Tumango si Amara, huminga ng malalim. Okay lang. Kailangan ko lang umupo. Inalalayan siya ni Rafael paupo sa sofa, malayo sa lugar kung saan nakatayo si Marco. Ang huli ay nanatiling hindi gumagalaw. Nakatitig sa sahig na para bang ang buong bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ang katahimikan na namayani ay iba na ngayon. Hindi na ito puno ng tensyon, kundi ng isang nakakapagod na bigat. Isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. Nakausap ko na ang mga abogado ko. Basag ni Rafael sa katahimikan. Ang boses ay propesyonal. Tila sinusubukang ibalik ang kaayusan. Isabel will be facing multiple charges. Estafa, falsification of public documents. Matagal siyang mawawala. Tumingin ito kay Marco. At sa tulong ng mga ebidensya, posibleng mabawi pa ang parte ng pera ng kumpanya mo. It will be a long process, but it's not hopeless. Hindi sumagot si Marco. Tila hindi nito narinig ang sinabi ni Rafael. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Hindi kay Rafael, kundi kay Amara. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi pa kailanman nakita ni Amara. Isang pinaghalong sakit, pagsisisi, at isang bagay na mas malalim pa, isang lubos na pagkasira. Amara, sabi nito, ang boses ay halos hangin na lang. Ang tiyan mo, buntis ka. Hindi ito tanong, isa itong pahayag. Isang katotohanang ngayon pa lang nito lubusang naiintindihan.
Bago pa makasagot si Amara, tumayo si Rafael. Siguro, mas mabuting iwan ko muna kayong dalawa para mag-usap. Tumingin ito kay Amara. I'll be waiting outside. Just call me. Tumango si Amara. Nagpapasalamat sa pag-unawa nito. Pagkaalis ni Rafael, naiwan silang dalawa. Ang dalawang taong minsan ay nangakong magsasama habang buhay, ngayon ay parang dalawang estranghero sa sarili nilang tahanan. Dahan-dahang lumakad si Marco papalapit, ngunit huminto ito ilang talampakan ang layo, na tila may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Anak? Anak ko ba yan? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Tinitigan siya ni Amara ng diretso sa mata. Walang galit, walang panunumbat, tanging isang pagod na katapatan. Oo, Marco. Anak mo. Napapikit si Marco. At isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Napayuko ito. Ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Patawad, Amara. Patawad. Hindi ito ang unang beses na narinig ni Amara ang mga salitang iyon mula sa kanya. Ngunit ngayon, iba ang dating. Ang mga naunang patawad ay puno ng pagmamakaawa para sa sarili. Ang patawad na ito ay puno ng sakit para sa kanya. Hindi umimik si Amara. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. Wala akong kwentang asawa. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay basag. Pinabayaan kita. Sinaktan kita. At habang dinadala mo ang anak natin, ako ay kasama ng isang babaeng niloloko lang pala ako. Ang tanga-tanga ko. Tumingala itong muli. Ang mukha ay basang-basa na sa luha. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin, Amara. Alam kong wala na akong karapatan. Alam kong sinira ko na ang lahat. Dumukot ito ng isang dokumento mula sa kanyang bulsa. Isang dokumentong tila luma na at gusot na sa paulit-ulit na paghawak. Inilapag niya ito sa mesa. Bago pa ang lahat ng to. Sabi niya, bago ko pa nalaman ang tungkol sa panloloko ni Isabel sa negosyo, nagpunta na ako sa abogado. Pinirmahan ko na to. Isang trust fund para sa'yo at sa magiging anak natin. Halos lahat ng natitirang personal na ari-arian ko, inilagay ko dyan. Hindi ito bayad sa lahat ng kasalanan ko. Pero ito lang ang paraan na alam ko. Para masigurong magiging maayos kayo, tinitigan ni Amara ang dokumento. Pagkatapos ay tumingin muli kay Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking minahal niya noon. Ang lalaking nawala sa gitna ng ambisyon at kahinaan. Isang lalaking nagkamali ng malaki. Ngunit ngayon ay handang harapin ang kahihinatnan nito. Hihilingin ko lang na sana, sabi ni Marco. Ang boses ay halos pabulong na. Sana, hayaan mo akong maging ama sa anak natin. Kahit yun na lang. Kahit sa malayo. Gusto ko lang makilala niya ako. Gusto kong malaman niyang nagsisisi ang tatay niya. Ang puso ni Amara ay naguluhan. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unti nang nawawala. Ang napalit ay isang malalim na awa. Ngunit ang awa ba ay sapat na? Naalala niya ang sinabi ng doktora. Kailangan mong maging malakas para sa anak mo. Ang pagiging malakas ba ay nangangahulugang pagputol ng lahat ng ugnayan sa nakaraan? O ang pagiging malakas ay ang pagkakaroon ng kakayahang magpatawad, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sariling kapayapaan at para sa kapakanan ng isang batang walang kasalanan? Tumayo si Amara. Naglakad siya patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Mabilis na tanong ni Marco. May takot sa kanyang boses. Huminto si Amara at lumingon. Kailangan kong mag-isip, Marco. Sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Hindi ko pa kayang ibigay ang sagot ngayon. Lumabas siya ng pinto at nakita niya si Rafael na naghihintay, nakasandal sa kotse nito. Ang ilaw mula sa poste ay nagbigay ng anino sa mukha nito. Okay ka na? Tanong ni Rafael. Tumango si Amara.
Nakita ni Rafael ang pag-alis ni Marco sa kabilang direksyon, isang aninong malungkot na naglalakad palayo sa gabi. Anong desisyon mo? Tanong ni Rafael. Hindi bilang isang taong may interes, kundi bilang isang kaibigang nag-aalala, tumingin si Amara sa papalayong anyo ni Marco. Pagkatapos ay sa maaliwalas na mukha ni Rafael na laging nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa isang banda ay ang nakaraang puno ng sakit, ngunit may bahid ng pagsisisi. Sa kabilang banda ay ang hinaharap na puno ng pag-asa. At sa gitna ng lahat, nandoon siya. At ang buhay sa loob niya na siyang magdidikta ng kanyang magiging desisyon. Hindi siya sumagot. Isang malalim na buntong hininga lang ang kanyang pinakawalan habang nakatingin sa kalangitan na unti-unti nang nagliliwanag, hudyat ng isang bagong umaga. Ang unang iyak ng sanggol ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Amara sa buong buhay niya. Pagkatapos ng ilang oras na paghihirap, sa wakas, inilapag ng nurse sa kanyang dibdib ang isang maliit na nilalang mapula, lukot ang mukha, at sumisigaw ng buong lakas, ang kanyang anak na lalaki. Congratulations, Ma'am Amara. Nakangiting sabi ng doktora. He's a healthy baby boy. Habang yakap niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon, ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng pagod ng mga nakaraang buwan ay tila naglaho. Ang natira na lang ay isang pagmamahal na napakalinis at napakalaki. Isang pagmamahal na hindi niya akalaing posible pala. Hinalikan niya ang malambot na ulo ng sanggol. Hello, my love, bulong niya. Pinangalanan niya itong Leo, na ibig sabihin ay Leon, isang pangalan na sumisimbolo sa lakas at tapang na natagpuan niya sa kanyang sarili sa gitna ng pinakamalaking unos ng kanyang buhay. Sa labas ng delivery room, naghihintay sina Lia at Rafael, ang dalawang taong hindi umalis sa kanyang tabi. Ang mukha ni Lia ay basang-basa sa luha ng kaligayahan. Si Rafael naman ay may dalang isang malaking stuffed toy na halos mas malaki pa sa bagong silang na sanggol. Sila ang naging pamilya niya. 1 taon ang lumipas. Ang hapon ay payapa sa isang parke sa Alabang. Ang sinag ng araw ay ginintuan, at ang hangin ay may dalang amoy ng bagong tabas na damo. Come to mommy, Leo! Masayang tawag ni Amara, isang maliit na batang lalaki na may bilugang mga pisngi at maningning na mga mata ang tumatawa habang sinusubukang humakbang papalapit sa kanya. Sa bawat 2 hakbang, natutumba ito sa malambot na damuhan, ngunit muling bumabangon na may kasamang tawa. Masaya si Amara. Isang kaligayahang payapa at buo ang kanyang clothing line, ang Amara Santos, ay isa na sa mga pinakakinikilalang bagong brand sa bansa. Ang kanyang mga disenyo ay sumasalamin sa kanyang kwento, mga damit na elegante, matatag, at nagdiriwang sa lakas ng isang babae. Hindi na siya nakatira sa apartment ni Lia. Nakabili na siya ng sarili niyang maliit na bahay, sapat lang para sa kanilang dalawa ni Leo. Isang tahanang puno ng liwanag, tawa, at mga laruan. Sa di kalayuan, isang lalaki ang tahimik na nakaupo sa isang bench, pinapanood sila. Si Marco. Tinupad ni Amara ang kanyang desisyon. Hindi sila nagkabalikan. Ang basag na tiwala ay hindi na kayang buuin pa tulad ng dati. Ngunit hindi rin niya ipinagkait kay Leo ang karapatang magkaroon ng ama. Binigyan niya si Marco ng pagkakataon. Isang pagkakataong may hangganan at may respeto. Tuwing Sabado ng hapon, pinapayagan niya itong bisitahin si Leo dito sa parke. Walang pilitan, walang drama. 2 magulang na sinusubukang gawin ang tama para sa kanilang anak. Nagbago na si Marco. Ang dating arogansya ay napalitan ng kapakumbabaan. Pagkatapos bumagsak ng kanyang kumpanya, nagsimula siyang muli mula sa ibaba. Nagtatrabaho ngayon bilang manager sa isang mas maliit na kumpanya. Ngunit sa kabila ng pagbagsak sa karera, may bagong kinang sa kanyang mga mata sa tuwing nakikita niya si Leo. Tumayo si Marco at dahan-dahang lumapit. May dala itong isang maliit na laruang kotse. Hi, champ! Bati niya kay Leo. Kinuha ng bata ang laruan at masayang pinaglaruan ito. Kamusta ka, Amara?
Tanong ni Marco. Ang tingin ay nasa bata. Okay lang kami. Sagot ni Amara. Ikaw? Okay na rin. Unti-unti, sabi ni Marco, nagkaroon ng isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon, kundi isang katahimikang may kasamang pagtanggap. Salamat, Amara. Biglang sabi ni Marco. Salamat sa pagkakataong ito. Ngumiti lang si Amara, isang ngiting nagsasabing naiintindihan niya. Maya-maya, isa pang lalaki ang dumating. May dalang 2 baso ng fruit shake. Traffic ba? Tanong ni Amara kay Rafael. Medyo, sagot ni Rafael, sabay abot ng isang baso kay Amara. Tumango ito kay Marco bilang pagbati. Hi Marco, Raf. Simpleng bati pabalik ni Marco. Walang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tanging respeto. Si Rafael ay nanatili sa buhay ni Amara, hindi bilang isang manliligaw na mapilit, kundi bilang isang kaibigang hindi nagbago. Ang kanilang relasyon ay isang bagay na dahan-dahang namumuo. Walang pangalan, walang pressure. Isang pagkakaibigang maaaring humantong sa mas malalim pa, ngunit hindi nila minamadali. Ang mahalaga, nandyan siya. Umupo si Rafael sa damuhan sa tabi ni Amara. Sabay nilang pinanood si Leo na ngayon ay masayang naglalaro kasama si Marco. Ang eksena ay isang larawan ng isang modernong pamilya, hindi perpekto, hindi tradisyonal, ngunit totoo. Puno ng mga sugat, ngunit puno rin ng paghilom. Tumingin si Amara sa kanyang anak na tumatawa, sa amang nagsisisi at bumabawi, at sa kaibigang laging nasa tabi niya. Napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Ang daan patungo dito ay hindi naging madali. Ngunit sa dulo ng lahat, natagpuan niya ang isang kaligayahang hindi nakasalalay sa ibang tao, kundi sa kanyang sarili. Isang kaligayahang siya mismo, ang lumikha. Habang papalubog ang araw, ipinatong ni Amara ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kapanatagan. Pinanood niya ang kanyang anak, ang kanyang munting leon, at isang realisasyon ang pumuno sa kanyang isipan. Hindi lahat ng nasirang bagay ay kailangang buuin ulit tulad ng dati. Minsan, kailangan lang hayaan ang mga piraso na maging isang bagong bagay, mas matatag, mas totoo. At sa paglubog ng araw, alam ni Amara na ang bukas na naghihintay para sa kanila ay mas maliwanag kaysa sa lahat ng kahapon. At dito nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni na Amara, Marco, at ng kanilang munting si Leo. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Salamat sa pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Ang pagsulat sa istorya ni Amara ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paglalakbay na puno ng sakit, luha, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-asa. Sa pamamagitan ng kanyang kwento, nais naming iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa kakayahang magpatawad, sa kakayahang maghilom, at sa pag-unawang hindi lahat ng nasira ay kailangang ibalik sa dati para muling maging buo. At higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang pagpupugay sa katatagan ng bawat babae, ang kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, hanapin ang sariling halaga, at lumikha ng sariling kaligayahan. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Amara? Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang tinig ng inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat at laging tatandaan, ang bawat puso ay may kwentong nakahandang pakinggan. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.